Maayong buntag sa itong mga kasawa ug mga kaagri na naminaw ug maminaw pa sa atong programa sa kahanginan on ako ang programa Smart Rice Agriculture. So ako gyapon ining kauban day og si Ate siya og si Miss Jolina gikan sa DA Region 7 na maghatag kaninyo og mga impormasyon tungod sa agrikultura, specifically sa rice production. So kamusta mga listeners o ato mga Facebook Live viewers? So i-comment lang no kung asa mo nagtanaw karong adlaw o kung asa mo naminaw sa ato ang partner radio station na DYHP. So alright, so as promised no, ato ihatag ato ang tubag sa text question atong episode 13 na to no. So daghan salamat sa ato ang mga loyal na texters gyud no. So ang ato ang pangutana ihatag ang duha ka micronutrients na gidiscuss o gimension ni Ma'am Cecile no na kinahanglan sa ato ang mga humay. So ang tubag adto ang zinc ug ang sulfur. So mao to ato ang tubag no. So daghang salamat ug congratulations sa mga nakasakto og tubag na nakakuha. Mo lang sa tuwati siya no, so mubalik ta humanining ato ang pipila ka pahinumdum. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imong mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRice. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di baka sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. Kung mao kadto ang ato ang mga pahinumdom, so usab ato ang programa gidalit kaninyo sa Department of Agriculture Region 7 ug sa Agricultural Training Institute 7. So sa ato ang pagbalik no, ato ang welcome pag-usabang ato ang resource person karong buntaga. So ati siya. So to resource person no, ato ang suking resource person na ato ang assistant APCO and PAFES and RSBSA focal person diri sa Bohol ug ang ato ang science research specialist 2. Walay lain kundi si Ma'am Cecile Aves Opada. So maayong buntag, Ma'am. Good morning, Ate Sha. Good morning, Miss Jolene. Good morning sa tanan nga naminaw. Kumusta man ka na ilahang mga tubag niya, no? Daghan na siguro na perfect. So daghang salamat, Ma'am. So karon ato ang gihapong ipadayon ang ato ang pagtuon sa Palay Check System. So naa na ta karon sa Keycheck 6. So hapit na gyud ta mahuman sa ato ang Keycheck no kay naa man tay 9 ka Keycheck, di ba sakto, Ma'am? Yes. So ang ato ang Keycheck 6 kay likayan ang sobra o kuwang na patubig sa ato ang humayan. So dapat sakto lang. So unsa man gyud ning Keycheck 6, Ma'am? Okay, so daghan kayong salamat, Ate Sha, no? So ato ang Keycheck number 6. Kinahanglan na matarong ni o pronounce kay basig magkabaylo ba. Lahi na unya pagsabot aning number 6 no. Key check number 6 or ang atong ikaunom nga lakang sa ato ang Palay Check System is kung sa English pa, avoided stress caused by drought or excessive water that could affect the growth and yield of the crop. Nya napud sa tinagalog dire, naiwasan ang kulang o labis na patubig na nakakaapekto sa paglaki ng palay. So kung sa Bisaya pa, nalikayan nato ang sobra nga tubig or kakulangon sa tubig sa atong paghumayan nga mao'y naghatag nato og dakong epekto sa atong abot or yield losses. So, unsay importansya nganong gikinahanglan tag right amount or right volume or kadaghanon sa tubig. Nganong gikinahanglan nato na nga sakto-sakto ra gyud kay para nga ang ang pagkaon nga nasa yuta.
sakto ra pud kayo nga makuha sa gamot sa tanom nga humay para iyahang dalhon sa iyang punuan hangtod sa iyang mga dahon para nga mutubo siya nga lig-on ug mutubo siya nga uniform, mutubo siya nga sakto ang iyahang kanang or dungan-dungan ang iyang pagpamuswak tungod kay walay niliki ug walay sobraan og tubig kundi patas lang sila. Unsa man kadaghanon ang ato ang giingon diay nga rekomendado nga volume sa tubig. Kani atong kumagko bitaw, pwede nato ni siya i-measure kung pila ni ka centimeters. Kay ang ato ang tubig sa tung basakan gikan sa kanang yuta gani sa ground level sa punuan paingon sa taas ang iyahang level of water dapat 2 to 5 centimeters. Minimum of 2, maximum of 5 centimeters lang na. So average mga 3. So kung kanang imong kumagko, kung ako gamay man ni akong kumagko is related siya. Mubo man ni. So i-measure jud nato ni siya sa tape measure kung pila. So para nga di na ta magdadaog ka ng measuring tape mo adto ta didto sa basakan. Ato na lang na ituslob ato ang kumagko sa ato ang tubig sa atong basakan. Maka-estimate na ta kung within pa ba siya sa range nga 2 to 5 centimeters. So, kaya pa nato nga kung inana pa kadaghan na mga 3 centimeters ang tubig, i-drain sa nako ning ubang tubig dinhi sa akong luwang para makatubig pud akong silingang farmer. Ingon ba si Palay Check nga too much or excessive water, makadaot pud siya. Unsa man ang iyang epekto ana? Number 1, daghag sakit nga motakboy sa imuhang tanom nga humay, no? Kay kuan man siya kanang daghan na kay siyang tubig nga katong mga water loving na mga pests ganahan kay sila mudong. Unya ikaduha kung daghan kay kag tubig ana mga abono ka di bagingon nato sa atong previous nga ketchup nga kung mag-abono ta dapat minimum ra gyud ang water kay kung daghan kayo ianod ra pud na siya so makapahimos ang silingan. So unsa may atong buhaton kung ang ato ang kanang basakan atong humayan naka-experience na siya og gitawag natog too much nga kanang wa nay tubig no too much water stress gitawag natog water stress kay wa na siya tubig. Unsa man day kanus-a man day ko Ma'am Cecil makaingon nga okay pa ni akong tanom nga humay makasurvive pa ni bisag wala nay tubig nga makit-an ako sa iyahang surface or sa ibabaw sa yuta. Niliki na siya ma'am. Unsaon man ako pagkabaw nga di pa ko ma-worry. Dili pa nako to bungkasan tong ibabaw sa ako ang luwang nga silingan. Di pa ko manguhag tubig niya. Unsa man ako pag-determine. Kinaunhan is natay tan-aw na to ang simptomas sa ato ang humayan. Unang-una kung na water stress na siya. Water stress meaning nang liki na or wa na tubig, gamay na lang kaayo or wala na jud dili nakaabot ang dalid. So naa siya gitawag og drought stress or wala na tubig no. Very kanang lawom na kay nga mga liki no sa ato ang basakan 3 days walay ulan-ulan wala na tubig unya dagko na kayo deep lawom na nga mga liki no soil crack sa ato ang basakan unya ang ato ang dahon sa humay kanang kung sa tiniguang pa ganan ko didto na ko ni nadunggan nga term sa linuthangan kanlaon Negros Oriental nga ang kaning among basakan diri Ma'am Cecil wa jud ni naka-experience nga kanang mahimong tinustos ang dahon sa humay. Unsay tinustos tay? Kana bitang dahon nga mulukot na siya, mura na siya tabako nga gilikit nga nahimo na siyang tinustos. Kay tungod kay na-stress na siya kaayo, wala na siya tubig nga kanang gikaon no, wala na ang gamot, wala na jud siya ma-pull out nga water sa ilalom. So ang iyahang dahon is na-stress na kay ning lukot na siya, napadulong na siya mahimong tabako. So tinustos mo na siya leaf rolling and leaf tip drying. So pag tikuskus na siya sa dahon, ang iyahang kinatumyan nga dahon mo na siya una mag-dried up. Sa ato pa ang iyang gamot wala na gyud siya naka-dip og water sa ilalom. So grabe na kay ka-stress. Unya di na siya katubo, unya dili mo reduce na pud ang iyahang sipak no sa iyahang kanang per hill, di ba? Sagaran kay maabot man tag 20 no 15 to 20 ka sipak kada punuan. Diri sa kung ma-reduce na ang iyahang kanang sipak kay wa na siya tubig nga gikaon.
So mao na siya ang timailhano simptomas sa drought stress or kulang gud kay tubig. So naday liki ma'am nga pwede pa di tubigan. Yes, kanang kung scientist atong farmer or kita mismo mga technician para maka-recommend ta sa atong farmer kanus siya mo irrigate para atong gitawag og kanang natay water saving technology. So kasagaran sa una sikat man kay kaning ato ang AWD or alternate wet and dry method. So AWD. So unsa may pasabot sa alternate wet and dry? So naay particular nga stage or kinabuhi sa tanom asa siyang dapitan na kinahanglan og tubig. So na siya graph gikan sa pagtanom hangtod pag-harvest. Naay graph danha nga kanang makita nimo nga kung taas siya, green siya, need siya og water. So napoy mo down siya, kinahanglan nimo siya pahubsan. So naka-incorporate sa lifespan or kinabuhi sa humay ang ihang tubig nga panginahanglanon. So kung naataan na nga guide kanang AWD, alternate wet and dry method, dili gyud ta kanang or ma-maximize gyud nato atong tubig labi na kung gamay ra tag tubig. So kinahanglan nga ato na siyang igamiton. Unya kana bitang kung wala tay inana nga instrumento, pwede ra gyud kayo magkuha tag kahoy. No, ato ang i-dip sa soil katong liki, no, tusukon na tog kahoy. Ayo na pud na imong kamot itusok kay sigahi na kay nang liki. So kanang magkuha kag stick nga imong itusukon nya ang measurement nato sa gamot 30 centimeters. Ang gamot sa kanang humay taas man na siya no, mutiglom na siya kay mo man siya makuha og food. Unya kung inagtusok nimo sa kahoy atong liki, inagbira nimo basa-basa pa gani siya sa tumoy Miss Julins, pasabot na pay water didto. So atong pila ka centimeters nimo. So kaya pa mabuhi nya tan-aw nimo sa dahon wa pa ni tikus-kus no. So ayaw sa kabalaka ana. Pero ayaw pa abuta yun nga mo dried up na ning kanang dahon sa ibabaw no tip pa tubigan na lang gid nimo. So mao na nga very important nga nakahibaw tag kanus ang critical stage nga ato dapat matagaan og tubig ang atong basakan no. Pero og mao nag atong giingon nga kung El Nino na ra ba no, El Nino is coming, El Nino is waving. So kinahanglan importante kaayo nga magaydan ta sa water saving technology. Unya, ari na pud ta sa excessive water stress. Sa ato ang gitawag og excessive water stress or sobraan kaayo kadaghan sa tubig, more than 5 centimeters water depth for 7 days or more. Wala. No, timan-an nato nga kung ato dayang humayan na expose or na submerge siya sa tubig nga ang gitas-on no, di ba ato mang sukdon ato ang kumagko no. Kung pag deep nimo more than 5 centimeters na ang gilawmon sa tubig unya for more than 7 days no na submerged na siya na inana yang kahimtang. Unsa may mahitabo pod sa atong humayan? Number 1, ma-reduce gyapon iyang tiller no. Mo gamay ra di kay siya kapanipak nganuman atong timan-an kaganiha sa atong microelements that zinc present in the soil needs air na kinahanglan og hangin, so dapat muliki siya no. So importante di ay nga palikion sad nato no, nay tubig unya pahubsan nya hangtod nga muliki siya gamay para ang hangin makasuod sa liki haron nga ang katong zinc nga na present sa ilalom nga maoy gikinahanglan sa atong humay nga para musipak siya daghan magamit to. Kay kung mao na taong giingon kung excessive 7 days nga flooded siya, ang katong zinc dito nga element sa yuta di gid siya magamit. So unsa may number 1 nga mahitabo, mo reduce ang iyang tiller o iyang sipak. Di kay siya kapanipak. Nya iyang dahon mo reduce pud ang size, smaller area lang, leaf area. Unya unsa may gamit sa dahon di ay no? Nahibaw-an nato di ay nga ang gamit sa dahon di ba sa previous nato nga mga episodes. Ang gamit sa dahon is siya ang mo process or muluto sa pagkaon or the photosynthetic activity. So kung gamay ang leaf area kay na south siya kay daghan na kay siya tubig, gamay ra ang muluto sa pagkaon. So ang sipak pud ay ang uhay pud nimo putot pud no, gamay ra pud siya. No? And then ang iyang mga dalid or iyang gamot nga ma-dark
colored siya, itom siya instead nga reddish brown or lighter brown ang color. So mo itom siya, unsa may kanang effect ana kung itom ang iyang dalid, meaning coated na siya sa toxin. So daghan nang namilit adto, so dili na siya makakuha og pagkaon nga daghan. So kinahanglan nga ato ana siyang bantayan kay ngano too much water o too much kanang water stress, either drought, kulang or nanubra, pareha sa gyud silang effect. No? Pareha sa silang epekto. Mo gamay ang unfilled nga kanang grains or katong mga uhay, spikelets, unya mubo gyud kayo ang mga uhay. So makita nato kung musuroy ta sa field, panahon sa gabusog siya, daghan gyud kay gaung-ungra, no? Mo na nga kung water stress siya, meaning to say kanang flooded permanente or liki gyud kaayo kay wa nay tubig, panahon sa ang edad sa humay is nagbuntis pa, kung tan-aw nimo nang iyahang punuan danha ang iyang uhay, gamay ra gyud kaayo ang nigawas. Ngano man wala naman siya energy nga iyang i-push pagpagawas ang uhay, no? Kay na stress naman siya. So ang atong recommendations unsaon pag-achieve ang ato ang K-check number 6 kay kinahanglan man nun, nag-ingon man ang K-check number 6 nga likayan nato nga naay daghang tubig or nanubrang tubig, og likayan sad nato nga kanang muliki pag-ayo or makuwang og tubig ang atong basakan. So doon na tay tulo ka mga recommendations. So ato ning hisgutan sa atong pagbalik ati siya. Okay, so daghang salamat Ma'am Cecile, no? So daghan natag nahibawaan sa K-check 6 na ato at dapat hinumduman. So sakto tumingon ni Ma'am, no? Ang mga recommendations ato ang i-discuss pagkahuman sa mga pipila ka pahinumdum. Palay Aralan. Oh, naa na kay laing nahibawan. Kanatanan nakatunan sa Palay Aralan. Pangandam sa bisag unsang mga hagit sa panahon. Maong ipaambit ang imo mga nakatunan. Apan mas maayo nga imbitahon na nimo sila sa mosunod nga enrollment aron magkauban na kamo. Gihatod kaninyo sa DA ug pakigtinabangay sa ATI ug PhilRise. Hinumdumi, mahimong maalamon nga mag-uuma sa Palay Aralan. Palay Aralan. Mahimong maalamon sa mga bagong teknolohiya sa pag-uma. Hibali kung unsang mga kinahanglang buhaton para sa abunda nga ani o sa taas nga halin. Mga bayaning mag-uuma. Ugmara ang nahibawan sa Palay Aralan. Gihatod kaninyo sa Department of Agriculture ug sa pakigtinabangay sa ATI ug PhilRise. Makatunog magtuon bisag ug naa sa balay. Paminaw o pagtanaw sa mga radio stations o di bakaha sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule o para sa dugang impormasyon. O, walay mo absent ha? Aron dayon na kita sa pag-uswag sa Palay Aralan. Palay Aralan. Ug mao kadto ang ato ang mga pahinumdum, no? So sa ato ang pagbalik karon, atiwason pag-usab ni Ma'am Cecile Upada ang pag-discuss kabahin sa Palay Check ug unsa ang mga recommendations para ma-achieve na to ang K-check number 6. Okay, thank you so much Miss Jolene. Natay tulo ka recommendations or mga rekomendado nga pamaagi para makabot nato ang ato ang K-check number 6. So unang-una gyud kinahanglan nato kabuoton nga do natay 3 to 5 centimeters nga kalawmon every irrigation time, no? Kada patubig nato moabot gid siya og minimum of 3 to 5 centimeters sa tubig gikan sa pagsugod og panipak hangtod sa 1 to 2 weeks before harvest. So gikan sa early tillering hangtod sa 1 to 2 weeks before harvest, except during the flowering stage when gikinahanglan nato ang 5 to 7 centimeter water level, kinahanglan ma-maintain nato. So, ang atong 3 to 5 nga kadaghanon sa tubig, ma-maintain nato siya sukad sa pagpanipak, early tillering hangtod sa 1 to 2 weeks before harvest. Unya, except lang sa panahon nga nagbuswak na siya, flowering stage, taas-taas, no, 5 to 7. Dinha lang kang dapita, nagkinahanglan og more than 5, no, up to 7 centimeters ang dilawmon sa tubig during sa pagpamuswak. Dapat daghan ana kay nagdaghang nutrients gikan sa yuta nga
gikuha sa gamot no sa roots para mo travel siya paingon tungod kay nagbunga na siya, namuswak, nagbulak na siya para nga field grains daghan ka porsyento. Kung direct wet seeded rice siya, atong isuspend ang irrigation 0 to 14 days. So pananglitan kuan man siya kanang sabog tanim no, pre-germinated ni ato rang gisabuag, dili na ta mag-ibot o mag-transplant. So dapat 0 to 14 days or 2 weeks wa yun siya tubig. Dili siya natutubigan kay malumos man to ato ang kuan seeds. And then number 2, drain water or stop irrigation 1 week before expected date of harvest. So before ka mag-harvest dapat mga 1 week 1 to 2 weeks dapat ato nang i-drain. Wala na irrigation, wala na tubig. Ngano man for easy facilitation sa ato ang mga harvester, like for example combine harvester atong gamiton. Kung daghang tubig na uneasy kay siya na malubong ato ang kuan, ato ang kanang harvester or ang atong mga nihay no malubong. And then di ba kung manual harvesting ta kay atong igab man nato nang humay na atong ibutang. So masubmerge ang iyahang uhay, masubmerge sa tubig, mabasa siya. So mas maayo jud tong uga siya inag-harvest, no? And then number 3, if water is scarce, kung wa jud kunoy tubig, practice controlled irrigation. During crop growth, practice the alternate wetting and drying or AW technology aided by an observation well. So, but pasabot ani kung wala ta sa irrigated areas, nata sa rain-fed, nga nagsalig lang ta sa ulan, or naa manggaling ta irrigation facility, dili enough atong tubig nga mo irrigate sa tibuok areas sa ato ang mga farmer members. So atong buhaton i-practice nato tong giingon gyud nako nga AWD or alternate wet and dry or wetting and drying technology. Diba sa number 1 nga recommendation, giingon nako nga kinahanglan ma-achieve sa ato ang humayan ang 3 to 5 centimeters water level from early tillering hangtod sa 1 to 2 weeks before harvest. Unya, mutaas lang siya sa 5 to 7 during flowering stage. Kana siya kung naatay bastanting tubig or we are under irrigated rice areas. Pero at kung ang water nato is kanang nihit or scarce, no, naata sa rain-fed nga mga areas, kinahanglan nato i-practice ang AWD or the alternate wetting and drying technology. So naatay guide ana, no, pwede ta maka-provide ana atong magkuha ta ana og guide atong ihatag diri nila ni Ate Sha para nga ma-provide ninyo. Na ang kani siya is graph ra manino graphical na siya recommended per variety. Kay lahi man og water requirement per variety ang ato ang kuan humay. Unya naani siya gamit nga observation well or kana ra bitang PVC pipe, no? Ato man ang sukdo na man na siya guide no na 20 to 25 nga kana na ang gilawmon or kanang perch tube 30 centimeters kay ang tubig ang gamot makita nimo 20 sa ilalom pa didto bisan pag sa observation well sa ground level nga tubig nimo sa yuta wala na siya tubig pero katong imong itusok didto nga kanang deep stick man toy tawag ana inagtusok nimo ana didto inaghulbot basa pa siya meaning to say ilalom sa yuta na pa siya tubig within ana nga observation well so dili pa ta mahadlok nga naugha na ato ang atong basakan. So sana to pag-assess kay mo man ni recommended no sana to pag-assess nga kanang sakto ra day itong nabuhat nato no nasunod nato ang recommendation. So number 1 atong mahibaw-an nga no symptoms of water stress due to drought from seedling through the dough grain stages. So no symptom of water stress. Unsa man to ato ang kuan? Duha ka water stress due to drought and due to excessive water. Sa ato pa wala na kay tubig o nasubrahan og tubig. So unsa may symptoms sa water drought stress? Sa drought stress kadtong dagko na kay ang liki nya kung imong tusokon sa imuhang kanang katong stick wa na gyud siya basa no uga na gyud kaayo pero ginagtusok nimo sa stick sa liki inaghulbot nimo basa-basa pa ang tumoy good pa na dayon
nagroll ang dahon, natikuskus, unya nagsugod na og kalaya ang tumoy sa dahon, unya south na kay siya, wa na siya katubo ni gamay na iyang mga sipak. No, that is drought stress or kakulangon kaayo sa tubig. So kung wala ka naka-experience ana nga mga ang imong humayan di ay wala naka-experience in ana nga mga symptoms, good ra kaayo ang imong water management. Number 2, assessment nimo nga imong nalikayan ang mao nga kanang stress is no symptoms of water stress due to excessive irrigation water during the vegetative phase. So vegetative gatong early tillering. No, kung wala kay excessive nga water adto, wala nilapas sa 5 centimeters kanang tillering stage, sa ato pa dili maka-experience ang imuhang humay nga na reduce ang tillering or ang daang pagpanipak, naara siya sa wala siya nakaabot og 10 below ka sipak, then wala ni gamay ang iyang dahon, no, di ba, ning taga niya leaf area. So kung wala ning gamay ang mga dahon or na-stout ang mga dahon, wala na siya na submerged og too much water 7 days or more, more than 5 centimeters. And ikatulo, ang iyang daho ay ang gamot wala siya ni itom. Instead, brownish or reddish ang iyahang color or lighter brown. Moibot kag sample na tiller or sipak, tanaw nimo sa gamot, wala ni itom naman ni. Lasok doon ako ang tubig ayay 5 centimeters above ni abot nag 10 unya kanus ara ni nagsugod ni abot na og 2 weeks maybe, no, 7 days up one more than man. So na stress na. So timan-an nato too much drought and too much or excessive water makadaot gud sa ato ang tanom nga humay. So importante nga gamiton nato ang tanang mga technology nga mo-guide nato sa kanus aman di ay ang right timing and right volume or right amount of water nga gikinahanglan sa atong tanom nga humay. Kay dili sa tanang higayon kinahanglan nato nga palunupan atong basakan, nya dili pud sa tanang higayon palikion nato. So dunay liki o dunay basa ang ato ang basakan para nga wala dili ta ka-experience or dili ma-experience ang iyahang stress. No, ma-avoid malikayan nato ang stress due to kakulangon sa tubig o sobra nga tubig para nga wala tay yield losses nga maangkon. Daghan kayong salamat, Ma'am Cecile, no? Alright. So, wala na kay kadugang ato, Ma'am? Kanang ato alang yung bantayan no nga kanang ang tanan natong variety naana siya'y kanang panginahanglanon yun nga iyaha ba, no, depende sa iyaha, no, kung like sa ikaw nga tao na kay imong kaugalingong panginahanglanon parehas sad sa tanom, no, depende sa variety ang iyahang panginahanglanon sa abono, sa tubig ug sa kanang pag-atiman sa ng iyahang cultural management. So ang atong kinunhan nga buhaton is ila-ilahon nato ang ato ang humay, klase sa humay nga itanom sa ato ang basakan. So dapat mahimo ang atong itanom is tested na ana nga environment. Kay naa man tay gitawag og location specific nga mga rice varieties. Ayaw nato ipugos ang variety nga kita lang ang giganahan pero ang yuta ug ang palibot wala mo haom sa variety nga gusto natong itanom diha. Kay bisag unsaon natong amping, bisag unsaon natong hatag og saktong abono, saktong tubig, kung ang variety mismo wa mo uyon sa yuta, sa klase sa yuta ug sa palibot sa environment nga atong gitamnan ni sa wherein asa nato gitanom ng maong variety sa humay, dili gyapon ta makakabot sa maximum nga potential niya nga yield or abot. Okay, so daghang salamat, Ma'am. So know well the variety na atong gitanom, no. So I'm sure na ato ang mga listeners ng mga mag-uuma na naana po na sila mga top na variety na ilahan na favorite na ilahan na gyud na certified na diha sa ilang lugar na mooy pabor. So mo kadto no ang atong key check number 6. So I hope daghan pud taog natun-an na pud karon sa ato ang episode, and padayon lang gyapon ta no sa pagpaminaw diri sa atong programa kay hapit na pud ato ang graduation, no. So imagine episode 40 na ta, pila na lang ka episode mahuman na gyud ni ato ang eskwelahan sa makakita na ta nila, Miss.
Mato na silang meet and greet. Murag artista, meet and greet. Bitaw. So para sa ato ang text question karong adlaw no. So ready na ba mo? So ato ang gining balik-balik ganina no ni Ma'am Cecile. So pila man ka centimeter ang rekomendado sa ato ang key check number 6. So naalang to siya except sa flowering stage no. So mao ni siya ang range sa recommended na water level na mao'y gi-recommendar sa ato ang key check number 6. So ihatag ang range no sa ato ang water level in centimeter matong ingon ni Ma'am Cecile ganina. So ihatag ang range in centimeter sa ato ang recommended water level para dili excessive ug dili pud kuwang ang ato ang tubig sa humayan. So i-text ang inyong tibuok pangan, space inyong edad, space inyong lokasyon or address o ang inyong tubag sa 0938-739-0882. Alright, so Miss Julina? So, mo na to no, Ate Sha and Ma'am Cecile, nahuman na po ang ato ang 30 ka minutos nga panag-uban diri sa kahanginan o sa to ang mga listeners nga naminaw karon, magpadayon kita sa sunod na pod nga mga adlaw. Hantod na pod sa sunod nga higayon kini gihapon ang inyong program host nga si Julina o si Ate Sha. Makig-uban kaninyo sa susamang oras. Daghang salamat ug maayong buntag.